May mga narinig akong tunog sa taas. So, syempre, hindi natin pwede consider yun na paranormal agad. Umakyat. Lumakit. Ayun eh. Sa mga espiritu di sumusuko. Siya ang siyang tope sa dilim ng gabi, naglalakbay sa landas ng Nandito ako ngayon sa isang bahay. Noong 1960 pa raw siya tinayo. So ilang dekada na daw siyang abandonado. Aalamin ko ngayon kung may magpaparamdam ba o kung may magpapakita sa akin. Ano nga ba ang sikretong tinatago ditong bahay na to? Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko ngayon dito sa bahay na to. Bakit siya kinakatakutan ng mga kapitbahay? Bakit pinaniniwalaan na meron daw nagpapakita dito sa bahay na ito? Nandito pala ako sa sala pero mabigat yung pakaramdam. Sa bawat sulok nito, tila mayroong mga mata na nagmamasid sa bawat galaw at kilos ko. Halos sira-sira na tong bahay na to. Makikita mo kung gaano siya katagal na napabayaan. Halos yung mga kisame, bagsak na, tuklap na rin, tapos may mga agyo na rin. Medyo bumibigat na siya. Ito yung unang kwarto. Halos wala ka nang makikita ang gamit dito. Pero may mga nakasulat sa pader. Meron yung nakasulat sa pader na tila naglabas ng sama ng loob at tinawag na matimonyo raw ang mga tao. Kung hindi mo yung nakasulat, hindi mo siya mabasa. Alam ko lang, nakalagay din mo yung mga tao. Pero hindi ko maintindihan yung salita. At sa oras na ito, tila may gustong magparamdam. Naririnig ako na mayroong sumusunod sa akin pero hindi ko alam kung ano siya. Pero pinagpatuloy ko pa rin yung paglilipot ko dito sa bahay. Ito yung sala. Andito yung kusina nila. Talagang makikita mo kung gaano nakatagal itong napabayaan itong bahay na to, kung gaano katagal siya naabandona kasi halos marami ng agil. Pero buo pa rin yung cabinet. Kaya lang inaagil. Kasabay nito, bigla na naman may nagparamdam. Para may naglalakad sa taas. Inarinig ako naglalakad sa taas. Dahil sa tunog na narinig ko na nagmumula sa taas, sinubukan ko itong lapitan. Kung hindi describe ko sa inyo itong bahay na to, hindi siya ganun kalaki. Pero halos kung titignan nyo, meron siyang kusina, sala, dito pa yung mga upuan. Nandito pa ibang gamit.
may mga narinig akong tunog sa taas. Pero syempre, hindi natin pwede consider yun na paranormal agad. Hindi ka ba magparamdam? Tapos bigat yung dito ko sa balikat ko. Para ako nangangalay na hindi ko maintindihan. Parang may naglalakad. Dito ako nakarinig na parang may naglalakad. Nanlaki ulo ko yung pag-akit ko rito sa taas. Woo! Nanlaki ulo ko dito sa taas nung makita ko. At sa pag-akyat nga, tila bumibigat na yung paligid. Shit. May salamin na naman. Wow, andito pa yung kama. Ayoko rito sa kwarto na to. Ang bigat. Iba yung naramdaman ko doon sa kwarto na to. Nanlaki kagad yung ulo ko. Maaaring dulot ito ng isang imprint na tinatawag. Ito yung mga emosyon, positive o negative man siyang enerhiya na umiikot dito sa loob ng bahay. Please, pangalawang kwarto. Halos hindi naman ganun kalakihan tong kwarto na to. Bigla ako nagulat sa mga sumunod na pangyayari. Pagkatapos ko nga umikot dun sa taas ng bahay, nagpasya na akong bumaba para makakasama ko naman si North Luzon Phantom at magsagawa kami ng isang investigasyon. Uy. Uy. May mga reaction yung EMF. Pero alamin pa rin natin sa taas. Gagawa tayo ng investigasyon kasama natin si Ian Lee, Vlog siya si North Luzon Phantom para malaman natin kung may katotohanan ba yung nararamdaman at yung mga narinig namin dito. Tignan natin kung may magpapakita ba o kung may magpaparamdam sa amin. Tinatawag ko ngayon yung ipaparamdam ka na. Ikaw ba yung may-ari ng bahay? Isa pa. Isa pa. Ikaw ba yung matanda? Nagwawala ngayon yung EMF. Naistorbo ka ba namin? Galit ka? Takas ka galit ko. Isa ka ba sa sumalubong sa akin kanina? Sige, salamat sa pag-response. Nagambala po ba namin kayo? Nagambala po ba namin kayo? Ang pumalabog ka mo. Hindi isa nagwawa.
Ang galing mo. Pusan Yung pagkasabing pwede ba dito, talagang dito sa gitna patunogin mo, Oo. payag siya eh. Po, kasi gusto po namin pasukin itong kwarto na to. Magandang gabi po. Para malaman po namin kung pumapayag kayo, kapitikin niyo po ulit yung ilaw nito para papasok kami sa kwarto na nasa gitna. Payag po ba kayo? Habang nasa kalagitnaan kami ng pagtatanong, biglang nangyari ito na hindi namin naasahan. Yung makit sa hagdan. Tatanong na si Aya. Papaalam. Magandang gabi po. Kalalapag mo lang ba yan? Yung hotball? O kuya, wala pa po. Dito po. Sa kwarto. Opo. At muli nga namin pinasok yung unang kwarto kung saan merong mabigat na enerhiya kaming naramdaman. Yan. Dito na po kami sa loob ng kwarto na to. Ayun na. Ayan. Meron po. Kwarto niyo po ba to? Gusto niyo po bang bawasan namin ang liwanag? Ay, bawasan niyo to. Bawasan. Bukasin yung liwanag. Meron po kaming nilagay na isang bola na pwede nyo pailawin para mas makita namin ang inyong presensya. Andun po sa bintana. Pwede nyo pong pailawin yan. Pag hinawakan nyo yan, dinaanan nyo yan, iilaw din po yung bola na yan. Katulad ng pag-ilaw ng aparato na nilagay namin sa kama nyo. Kwarto niyo po ba ito? Sa pagtatanong ni Aya, nahirapan kami kasi naging mailap na at hindi na tumutugon sa mga tanong namin. Magandang gabi. Unti-unti na rin kami nakakaramdam ng kakaiba sa aming katawan. Ako. Nahihilo at parang nasusuka na kami. Nang biglang dumuwal na nga si Aya. Gusto na tayo. Ikaw ba yung dahilan kung bakit nasuka yung kasama ko? Ha? Ayaw mo kami nandito? Dahil sa pangyayari nga, sinubukan ko pa rin tanungin kung meron siyang kinalalaman sa mga nangyayari sa aming pagkahilo dito sa loob ng kwarto. Ikaw ba yung nagpapahirap sa amin? Kasi galit ka. Ikaw ba yung may-ari ng kama? Nagagalit yung yung nakikitira dito sa kwarto na to. Ayaw niyang nandito kami. Ayaw mo na ba nandito kami? Lalabas na kami. Galit. Gusto mo bang lumabas sa kami? Galit na. Nagbibigay ng sobrang active yung EMF ng reaction. Nagagalit siya na nandito kami sa kwarto niya. Galit po ba kayo sa akin? Sige.
Galit po ba kayo sa akin? Galit po kayo sa akin? Ayaw niya may tao rito sa kwarto niya. Oo, tama. Gusto niyo bang mag-alay kami ng dasal? Pusa yung naririnig niya, pusa. Ikaw ba yung nasa likod namin? Ha? Ikaw ba yung nasa likod? Yan, pinapaalis talaga tayo rito. Eh, Oh, ate, may kumatok. kumatok niya. May kumatok sa ano? Likod Ano? mo. Tug, 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 tug. Oo. 3 beses. 3 beses. Oo. Meron, May kumatok. May kumatok talaga. Itong tulog-tig dito, oh. May kumatok. Wait lang. Hindi ko no. Sa pintuan to no. Sabi niya, oh. Ang tulog dito. niya, no? Ay, hindi, hindi. Yes, sir. Hindi, teka, wait lang. Di sa may pintuan. Parang di. Diyan. Ayun, parang gano'n. Diyan ko nakita. Tatlo. Pero di naman yung mabuksan eh. hindi, nakapako eh. Ayun, no? Narinig nyo? May kumatok Narinig eh. ko. Di ba? Oo. Nagkayak na kami. Akala ko nga ito, oh. Yung, Itong tulog niya. ayun yung pinag... Yan, ganyan. Pero hindi yan mabuksan. Ito yung binubuksan mo kanina. Oo, ay nakapako eh. Oo. Lugar. Panginoon, sa gabing ito, may kumatok na naman. Narinig. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito sapagkat kami po inyong pinag-inahan at binigyan ng kalakasan, Panginoon. Ang tahanang ito, gawin niyo po mapayapa. Igawad niyo po sa tahanang ito ang inyong laksa-laksang anghel at yakapin niyo po na inyong mapagpalat makapangyarihang kamay. Kung ano man po ang naninirahan sa tahanan ito, bigyan niyo po sila ng kapayapaan. Kayo po ang siyang gumawang makapangyarihan. Glory to God. Hallelujah! In Jesus' name. Hallelujah! Glory to God. Kayo po ang siyang magbigay sa tahanan ito ng proteksyon. Linisin niyo po ang tahanan ito at baguhin niyo. Salamat, Panginoon. Ihatid niyo po kami ng maluwalhati sa aming mga uuwian. Kayo po ang siyang gumawang makapangyarihan. In the name of Jesus.